overdue. So, Pag muna po tayo sa procedure tayo na and requirements for reclassification. bago pa tayo mag-short. Okay? Pag kayo umingay, hindi kayo may bibig. Pero huwag muna, one meeting. Yes, ating pong session objectives. At the end of the session, the participants shall have explained logically the procedures for reclassification, identify the different requirements for reclassification, and appreciated the procedures and requirements for reclassification through a reflective journal. Okay, so ito po yung ito yung real line. So ibig sabihin, na meron tayong CSC approved qualification standards, yung mga QS na set by the CSC, mamaya ipapakita po natin. So kinakailangan mamit muna ni teacher applicant itong CSC approved qualification standards bago siya pumunta dito sa DepEd Administered School Head Assessment. Ay, sa school head, sa school administration po. Mamaya sa teacher, basta. So kung ikaw ay principal, mag-apply ka for promotion, kinakailangan muna ma-meet mo itong binigay ng CSC na qualification standards. Pag hindi mo ito na-meet, ay di ikaw ay DQ, disqualified, susulatan ka ng HR na ikaw ay disqualified, hindi ka na pupunta dito sa DepEd Administered School Head Assessment. So pag na-meet mo ito, na-meet mo pa rin ito, saka dito saka ka pupunta doon sa interim selection process. Okay, so yan yung mga okay. So ito naman sa sa PPO sa real life. So katulad ng student, ay meron siya si approved qualification standards. Ito yung sa qualification standards para siya makapunta sa PBST-based performance requirements. Yun yung ICCRS ng teacher. At pag na-meet na din ito, just base sa number ng COIS at saka ng NCOIS at saka ng COIS, ay pumunta siya dito sa PBST-based selection process ng mga yan. Okay, so saka pa siya magkakaroon ng classroom observation at saka itong mga teacher's portfolio and interview. Yung mga annotation na sinasabi ng SET at saka yung DEI, behavioral, defense interview. Okay, so ibig sabihin, kapag hindi niya namin ito, wala na siya diyan. Mag-i-start siya sa panibago pag naka-info na siya ng mga papel. Okay, so the classification process, una, call for application, submission, receipt of application documents, initial observation. Ito yung initial observation, evaluation, qualification standards, based requirements, and then, pag nakapasa siya dyan, na-meet na yan, saka siya pupunta dito sa comparative assessment. Okay, next. Call for applications, alam na naman natin yan, the SDS shall issue an official memorandum calling for applications for a classification of teaching and school principal containing the following information. So, magkakaroon muna lang, iintay natin ang memo. Diba? Okay. So, ibig sabihin, sabi dyan, pwede tayo mag-submit, halimbawa, nagkaroon ng memo, pwede na, ang mag-submit daw ng application for reclassification, anytime pwede kang mag-submit. Kaya lamang, dito yung ibig sabihin, yung due date ng submission, hindi ka nakaabot doon, nakaano lang sa inyo, nakapila para sa susunod. Okay, next. Submission and receipt of all interested teacher and student applicants for classification shall submit the reclassification form for teaching position. So itong RFTP, para sa mga teacher, mamaya makikita natin yung mga forms. At ito na mga RFSPP ay di para naman sa school head. Okay, sa mga principal. So ito yung RFTP at saka itong RSFPP. Yan. So next. Okay. The RFTP and RFSPP are tools for determining the appropriate
classification of a position. They contain information, yan mga yan, yung mga position title, basahin nyo na lamang, naroon yung mga information. Okay. And then, the RFTP and RFSPP shall be supported by the following. Idea, alam na rin natin yung mga intent, mga PDS, mga ganyan. Okay. Sa actual, mga certificate, basahin na lang po natin kung ano yung mga dapat natin i-attach doon sa ating mga forms. Okay. Photocopy of the performance rating for teaching positions at most 3 performance ratings in the 3 immediately preceding rating periods with at least very satisfactory rating. So, ibig sabihin, hanggang 3 lamang ang pwede nating pagkuhanan ng ating mga number ng endpoints at saka points. Ano? Ibig sabihin, pag kulang doon sa 3, kulang ang number mo ng mga outstanding or BS na kailangan ng resident ng civil service, hindi mo pwedeng gamitin yung pang-apat. Hindi mo pwedeng gamitin yung pang-apat. 3 lamang. 3 ang pagkukunan ng endpoints at saka ng points, pero ang mamarkaan mamaya, yun lamang latest. Di ba dati? Anong requirements na? Dapat po ito matatlo. Yung mga endpoints at saka points na kailangan. Kasi hindi ba nalawag po sa isa-isa? Di ba? Hindi sa kapag kukuhanin. Hindi niya kami binigyan ng Hindi mo kami Oo, hindi ba yun yan? Di ba yun yung 3 kagaling? Yung current, yung sinundan. Ay hindi ka nakakuha doon. Ay hindi mo pwede gamitin yung kaya sabi din at most 3. Kapag sila din at most, yun ang pinakamarami. Ay kung kaya naman sa 2, kung kaya sa 2, ay hindi. Mas maganda. Kaya 2. Lalo na kung sa isa. 21. Hindi naman mangyayari yung kung nakaya mo sa isa. Kasi yung kahit na pamatoksan din sa lahat na kayo, hindi mo nakasapat ang bilang ng points at saka ng motor. Hindi kaya yung Sabihin, 2. 3 lamang. 3 IPCRF lamang ang gagamitin ng puro para pagkuhanan ng ating mga required number ng points at Oh! Ingay! Ay, makinig! No, the latest performance rating shall cover 1 performance cycle in the current position. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay dating T1, naging T2 noong November, kunwari ay October 2024. Ay di ba, ditong 25, yung June 2025, dito lang nagkaroon ng IPCRF. Ay di sasabihin, mag-a-apply na ulit for T3. Reclass naman, dito meron akong isang IPCRF ulit. Hindi. Kasi ang sabi, hindi nakakumpleto ng cycle ng IPCRF ang iyong current na lagi na yung gagamitin mong IPCRF, hindi complete yung cycle, nakalagpas sa file. The latest performance rating shall cover 1 performance cycle in the current position. Ay tipo ka ngayon, mula noong October, ay ginamit mo noong binagawa ka ng IPCRF noong July. Ay hindi naman kompleto ang cycle na ginamit mo. Ibig sabihin, dapat nakaisang taon. Yun na nga yun! Magpaano pa sa katabi eh? Kasi complete cycle na yun. For the school principal positions, performance rating of at least very satisfactory is in the last rating period covering 1 performance cycle. So, ngayon din. Checklist of requirements at omnibus form statement of the certification. Alam naman na natin ito. Yung may mga make-up, diba? Yung certification on the authenticity and veracity of the document submitted. Alam na natin. Okay. So, dapat pala ang mga pictures ay inaayos na nila yan sa mga nakatawag yan. Kaya pag nagpaalam sa inyo na mag-ayos sila ng tawag, huwag niyong payagan.
Lalatingin yung mga galit niyo. Hindi, papayagan mo. Kasi karapatan nila. Sige, ate. Yan. So, ang two components of initial evaluation, alam na natin ito. Itong dalawang components. Kailangan ma-meet yung CSC approved qualification at saka ito. Yung sa SRIPC. At hindi naman, syempre, ang kasama ng standards-based requirements ay di pag ikaw ay school dapat ay passer ka na NQS. Next. Yan. So, qualification standards, dito yun. At lang babasahin, bachelor's degree in education or bachelor's degree in relevant subject for learning, subject for learning area with at least 18 professional units in education. So, ano lang ang requirement? Dapat ikaw yung bachelor's degree in education. Kung hindi man sa education, ay degree holder ka na relevant subject. Halimbawa, ABC, di ba may mga ganito? O may mga katulad sa senior high school, di ba mga tawag doon, di ba meron mga sa engineering, di ba na? Pero may at least 18 professional units in education. Okay. Ano ang training? Wala. Ibig sabihin, kahit walang training yung mga applicants natin for teacher 1, pwede sila mag-apply. Experience wala din. Kahit wala, okay lang. Okay, eligibility ay dito RA 1080, yan yung level natin. Okay, next. Binaba, di ba? Okay, teacher 2. Pwede yan. Same pa rin. Ay di nagkaroon na ng training. Okay? At saka may 1 year teaching experience na para maging teacher 2, yung teacher 1 na nag-a-apply for teacher 2. Hindi ko tulad dati na 3 taon. Di ba dati 3 taon? At saka noon, ay parang ang daming required na nasa MA, di ba? Ang 338, kailangan yung 45N. Kailangan ba yung karma? Dito hindi na, pati nga C60 na. Hindi din sa teacher 3. Sa teacher 3, 16 na rin. Dito lang sila nagkayo para dito yung karma. Dito hindi na natin titingnan. Dito lang sila nagkakaiba. O yan, 2 years na. Ang teaching experience para 53. E meron mo kung 2 years ka pa lang sa service, 53 ka na. Diba? Actually po, doon sa CR po, at doon po sa kanina, in sa 3 experience po yun. Pero in 2 years teaching experience, pwede na nakapag May ano po, may number of required. May boys, yung mga boys, hindi na ikaw, di ba sabi natin, kung kami, kung sa isa, hindi maganda, di ba? Pero ang utmost, may tatlong ka pwede naman. Pero kung nakuha na sa isa, baka mamaya nakuha na sa isa. Mamaya mga kasama, kapag nag-discuss ng NCOI at saka COI, malalaman ninyo kung ilan lamang ang required na para sa teacher 2 at saka teacher 3. So ngayon ay, QS muna. Okay, next. Pero, ang maganda sinasabi ng Janet ay, maging versatile din para pag in-explain natin, ito, focus muna tayo sa QS nyo. Kung kayo ay andap na rin, kung kayo ay teacher 1 na 3 taon na, kung kayo ay qualified for teacher 2, naka-reserve ka na. Pero habang nila-discuss yung teacher 3, ay qualified ako for teacher 3. Dahil 3 taon na akong teacher 1. Qualified din ako sa teacher 3. O, reserve nyo muna yun. Tapos habang nag-discuss kayo, ay, qualified ako for teacher 4. Teacher 4 na ako siya. So, ibig sabihin, yan, yung sinasabi ng Ate Janet, pataas ng pataas, kung ang teacher ninyo ay qualified for teacher 3, qualified for teacher 4, i-rank nyo siya sa teacher 4. Nakuha nyo ba? Depende sa QS. Kaya kayo, huwag mo mag-manisisan. Makinig mo na kayo dyan. So hanggang 3 salary grade higher, ang pwedeng applyan ng isang teacher. Kung bawa siya sa kanya, T3, pwede yung nag-T4 lang ang applyan ng ano. Kung T2, hanggang T5 lang. Kung T3, kalamihan sila ulit sa T3, ay di hanggang T5 lang ang pwede niya. Kung mamit niya yung QS na civil service at saka yung sa IPCO, hanggang P6.
So, yun. Ito sa T4, o 16 hours lamang, o 16 hours, eh di dalawang attend mo lamang doon sa aral program. Diba? O dalawang araw lamang. Ito, o kung hindi naman, completion of NEA Requisite Professional Development Program for career stage. Yung mga NEA na ano, yung training. Okay, ang training. Ayun, saka yung experience. Tingnan nyo na lang dyan sa katapat niya kung anong experience na o. Tingnan natin, ano naman natin. Hindi din eh, anong teacher na? RL6, dahil karamihan sa atin mag-apply check ng teacher 6. Ay di, 24 hours lamang na training. Amang din eh, o 18 lamang. 18 yung tas ng mas ko, bachelor's degree lang. Bachelor's degree lang, walang pag-empty. Kahit walang empty, walang pag-empty. Eh, gano'n hindi naman magyayari. Hindi naman nag-empty. Walang empty. Eh, pero, kung nagkataon, sabihin natin kasi, sa mga susunod, na panahon, kahit wala, yung mga T1 ngayon, mag-a-apply agad ng T2, mag-a-apply agad ng T3, ay di hindi na nag-aral na mga kalines. Mga SK7. Alam na, is records most education. Anyway, Ibig sabihin, yan nagpaparequest ng iwan ko tayo ngayon, magpaparequest. tayo po. Okay na yan, hindi naman wala pang sa principal. Diba dati, basta na lang Pare, sa master teacher. Teacher 1, master's degree in education. Master's degree na pala. Sa teacher 1. Kung gusto mo maging MD, dapat ikaw ay master's degree in education or educational leadership, education management, or Ma'am Janet, ibig sabihin, yung content ko ngayon, hindi na pwede na ang diretso MT1. ay, hindi na. Wala na to. Libre, mag-akya ng MD. Hanggang basics lang ang kaya nyo. Hindi po ba hanggang T7? Ha? Hindi po ba hanggang T7 ang T3? Tawag ko kanina, akala ko C1. Kanina po sabi, parang C1 to D4. Ako, C1 to D4. So, sa kwenta ng maestra, hindi yata marunong nila, ay akala ko po, ay di akin mo niliwan namin, kung T3 to T7, hanggang T6 ka ka. Free salary pay. 3. May 3, 4, 5, 6. So, ang ganun na. Kasi ang kami ko na lang may hindi namin Kaya nga, maganda maliwanag. Ano ba, okay na? Oo, makasama. Okay, Master Teacher 1, ay dapat ito ay Master's Teacher. Master Teacher, ilan ang 24 hours lamang ang training. Makinig. 24 hours of training in training for a cumulative of the following. Ibig sabihin, pwedeng dire-diretso hindi, pwedeng isa-isa lang sa curriculum lamang 24 hours, pwedeng sa pedagogy 24 hours, o kaya ay pagsama-samahin mo. May 6 ka sa curriculum, may 20 ka sa ito na. So 24 hours of training in training or cumulative of the following curriculum, pedagogy, subject specialization, training, acquired with aim, yes, 5. Babalik pa ba nila ako? Kaya magda ko siya. Ang nakalagpas ng 5 years, hindi na. Ang nakalagpas ng 5 years. Kailangan mo pala mag-aaral. Kakapunti naman, pwede mo hours lang. Sino ka usap ko? Pagkaganyan, pagkaganyan, na-meet mo, 24 hours ka na, ang point mo sa training, 0 pa. Zero pa rin. Kasi na-meet mo. Kaya huwag siyang hihinto sa magandang wala. Dapat mataas pa doon. Para sa increment na i-discuss mamaya ng iba, malalaman nyo kung paano mag-improve niya. Ang request lang kung paano ka
mag-apply. Pero, mamaya, pag nag-points, sa point system, syempre, ang marami ay mas mataas sa ranking. Diba? Maraming labes dito, mas mataas sa ranking. Ito yung parang baseline lang. Para yan yung Para lang siya i-qualify. Tapos yung 5 years teaching experience, hindi necessary na sinasabing 5 years natin na ikaw ay teacher 7. Hindi ka dapat kahit na nung maging teaching teacher 7. experience, Yes. Basta 5 taon ng teaching experience, hindi sinasabing 5 taong teacher 7. Naintindihan niyo ba? Napakasimple niyan eh. Kasi nasa kanila. unlock sessions na rin something kung basa unlock sessions. Unlock sessions parang hindi naman eh. In-service training kasi yun ang required. Mag-janet may tanong ako. If ever, halimbawa ako applicant, na-reclass ako Ate, opo, tayo, ikaw ate, applicant ka lang. na-reclass ako sa higher position, halimbawa ng lang ito. Di ako after a year, pwede nga ulit ako mag-apply. Pag po yung IPC na record nyo yan, oh. Nakakangbaga, yung previous IPCRF pa din. Then, makakangbaga yung previous training within 5 years. Opo. Pag hindi yun na-count, hindi na kayo Magtatagal po rin. counted, yun ang counted. Maganda ngayon. Hindi mo kayo ma-expect. Dati, pag nagamit, edi siya may jowa. Kali ngayon, babawasin mo lang ang babawasin. Yung hindi isama na 5 years. Yes. Hoy, makinig kayo, baka pareho ang inyong ang question. Teacher 3, then na-meet naman niya yan lahat ng QS ng Master Teacher 1. Iba rin siya pwede yan. Ang dating lang, pag siya naging thesis, hindi natin alam, pwede pa rin siya ng salary ng kaya siya may bago ng P7, before you should symptoms. kailangan mag-share ng bago ka maging pag-empty ka na, kung ka pala makakasuha na, ay kung sabihin, pwede lang makuha ng request, ay nasa MC. Kasi MP1, kung ka mag-decide, punta ba ako sa teaching talaga, o hindi ni MP2, punta ako sa administration, ay di niya gusto ko sa administration, ay siya, buhay ko lang na. Kasi Hoy, garnet. Kayo ay nagpapatagal sa sesyon. Baka hindi pwede ganyan yung protocol natin. Hayaan nyo muna siya mag-discuss. Tapos, mamaya na ang question and answer. Okay lang ba? Kasi pinapagaw nyo agad ang Okay, next. Sa MT, makinig muna! okay, ito po ang MT2, so titignan nyo na rin naman o, 5 years. Or kaya ay completion of Leia Prerequisite Professional Development Program. Hindi pati nga ng MT2. Yan sa 3, Master's Degree in Education. Yung sinasabi ng ating Janet na naiyak, halimbawa kayo ay nakatapos ng inyong training for MPP. Okay na. Tayo, teachers training, starter ng meron, tulad ng meron po. Meron pa din. Yung master class, about master class. Yan, classroom teaching performance requirement. So alam na natin yan, proficiency in the PPS indicators at saka dito sa school administration, kailangan lagi meron. Kahit pasado ka dun sa mga QS, pero hindi ka pasado ng ng NQuest, hindi pa rin pwede sa administration. Okay, next.
proficient boys at very satisfactory. O, arena! Okay. Wala ko na reactions. Ang pagka-teacher 2, ano? 6 proficient boys at very satisfactory at saka 4 proficient and boys at very satisfactory. Hindi pa rin yan to. Yan. Once teacher applicants meet the US program, they must present their IPCR that showcase their proficiency in the PPST indicator. So babasahin nyo na lamang po rin kung ilan din eh. Yan. Mamaya, ating-ating na ng 4 dahil may 10 tayo mamaya. Yung teacher 4. 21 proficient boys at very satisfactory at 16 proficient and boys at very satisfactory. Ibig sabihin, kahit lahat ay very satisfactory ang kanyang mga boys at and boys, ay pwede. Ano? Ay, paano po kung may outstanding? And then, nabawasan na ito. Ay, di na mas lalo. Halimbawa, ang very satisfactory is 16 at outstanding pala yung 5. Ay, di lalo na. Ay minimum lang. Minimum. Pero hindi lang sa taon na 21 ay 16. Ay, pwede na. Ay, may card na siya rin. Makagamit pa sa mga. At tapos na ito ay pumayag ng isang Ayan, so ano na? Teacher Oh, 4. ang teacher 4 at ang teacher 5, yan ay kaya ng 3 taon. Pero yung teacher 3, teacher 2, kaya yan ng 2 taon. Ang teacher 1, teacher 2, kaya yan ng 1 taon. Kaya nakikita nyo ngayon, na yung sinasabi ng Ate Janet kanina, na 1 taon ng experience, pwede siya matito. Dahil sa ang requirement sa IPCRF, ay iilan. Nakuha niya? Okay. So, ibig sabihin, yung mga bagong hired na teacher 1, pag nakatapos ng isang cycle ng IPCRF or MNS, pwede na mag-apply. Pero, kung masungit at hindi magaling, huwag niyong bigyan na satisfactory lang siya. No. Kasi performance pa rin ang pinag-uusapan dito. Performance standard. Oo nga, naka-1 taon, di ba, Janet? Pero, tulong naman pagka nagturo. Ano siya magtuturo ng dito? Ay, kung hindi naman siya very satisfactory. Maliban na lang kung kapatid na yung teacher, outstanding na. Diba yung ganyan? Huwag muna kayong mag-ganyan. Napatagal tayo dito. Okay na yan. Maliwanag ba, Are? Yan, may mga outstanding na. Pag ayaw pang nataas, ay di nagkakaroon na ng outstanding at T6. Dapat T5, dapat may outstanding na. Sa T5, dapat may outstanding. November sir ang district. Mag-advance ang time experience. Outstanding na sinasabi, yung kada hindi naman ibig sabihin, yung ibig sabihin ng teacher, kahit siya ibigay sa total, kaya sa mga Kasi dahil po ang ating program ay ito po katapusan. Ito yung bago hindi tayo po sa kanila. Apo. Alamin po din po ano po kung mga event yung mga bagong pinapos mga ini-end. Ano po sir? Sabihin ko po sa sir. Nakabase ito sa PPSD na. Tingnan niyo yung mga indicators mamaya, yung mga 1.5, 1.1, 1.1, ano kayo ito? Sa mga indicators. Professional collaboration, okay, so ang T5, meron na dapat outstanding na makikita. Doon sa tagiliran. Pero hindi sabihin na yung outstanding. Hindi sa isa. Hindi natuloy ng mga unang Okay? So, ito yung sample ito ng initial evaluation result. Hindi na natin naman alam na natin ito na kayo ay nasa nakatakbo lang ng balay. sila na nagawa niya ng HRMO. Okay, so yan. Okay na. Yan, HRMO to notify the applicants of the result of the initial evaluation through a written service through official communication. So sasabihin sa iyo kung ikaw ay base ko sa iyong US, ay di sasabihin kung ikaw ay qualified or disqualified. Yung sample ng letter na i-inform yata din siya ay Pare doon.
and found your qualification to be substantial vis-a-vis or in relation to the civil Kaya service. basta laro ay Ah, ang Pwede rin masabi sa inyo, papayag disqualified ka. dati naman. So, ayun, qualified siya. Dati naman Ay, kaya qualified. Kasi kaya pumunta rito sa assessment. Kasi qualified na siya sa inyo. Kada receipt, yan, magkakondak na lang ng comparative assessment. Okay, open ranking, lagi tayo. Shall be adapted to ensure transparency in the process upon receipt of the individual application of fixed kaya Christmas yan. Ito yung teacher highway. Yung mag-apply pa lamang 41. Education niya, education, ang maximum points. Ito yung points nila. Na maximum points, 10. Training, 10. Experience, 10. Next, ano 10. Yan, ito ang points. Na makikita ang points. Eh, di ba? Nagpapademo tayo pag nag-apply ang teacher. So, doon mamarkahan ng mga observer yung points, 35. Ang encourage naman, eh, yung teacher reflection. Ano, meron yung written exam sila na ibibigay ng nasa ranking 2 na ay nasa comparative. Yung apat na tanong ko na ginawa natin, Okay? So, kami naman for promotion and reclassification. Education na rin pa rin, 30 pa rin hanggang din eh. Hanggang 30 ang kayo civil service. Yan, at saka PPSD-based performance. Ay dito na yung IPCRA, itong pagbabasihan niya. Ang mga boys, itong assess itong sa course ito, sa actual observations. At ang end course naman ay portfolio. Yung mamarkahan, na last yung kahulihan performance falling last yung lahat. kung halimbawa sa last na performance niya sa IS, hindi siya qualified. Nakuha niyo yung sabihin, dapat siya IPS. May tanong? Oo naman. May qualification ng kanina. Tapos pagdating sa during the observation. Yan yung sinasabi natin na yung PPSTCOIs na yan yung unannounced na demo. Okay? Pag sinabi natin PPSTCOIs, since yan naman ay ahead, malalaman or i-compute ng committee kung qualified or hindi. Ibig sabihin kung nasatisfy ang NCOI for teacher 2, nagawa siya ay dapat ay naka-anim. Kung siya naka-5 lamang, hindi siya pwede. Kahit pa ito ay na-attain niya. Kahit pa ito ay na-attain niya, okay, tapos ito naman ay kanya ay kahit outstanding yan, pero yung NCOIs niya ay kulang, hindi pa rin siya pwede. Naintindihan? Ano po ay point system kapag siya ay qualified na. Sinulatan na siya ng HRMO na ikaw ay qualified for the position you are applying. Next. Yun. Next name. Yeah, so ito, rubrics for computation of education training. May rubrics tayo mamaya. May rubrics na pakikita sa atin paano kino-compute yung increment, yung labis mo doon sa required. Points for eating corresponding to the applicant's exceeding the QS. Nakalagay doon. Yung exceeding the QS shall be computed using the increments table and the ETA rules. Okay, next. May discuss na rin, example. Pero hindi ako mag-discuss na rin. Ang mamlani yata, mag-discuss na rin. Paano mag-compute niya? Ito lang, alam lang table. At hindi na, nasaan din eh, ang itong bachelor's degree. Malaki mga Joyce. Si Joyce ay magkakasawa na yan. Ang qualification nandito sa 6, bachelor's degree. Or, nasa ba, to less than 6 units earned towards the completion of the master's degree. Okay. Hindi na ipapagyan Sabihin pa rin ba yun? mamaya ipapaliwanag ko ng panggaling sa isa. Paano pagkukumpit?
Okay, next. Madali Oh, yan. ang logic na yan, di ba alam ang QS? Opo. Nakakapasok siya. Okay. Pag siya nakapasok, hindi rin siya ma-sure na makakasama sa reglas. Yes. Bakit? Kasi merong certain point na dapat namin. Kaya dapat, hindi lamang doon, sabi ng Janet din na hindi lamang doon sa US, dapat ay mas mataas. Kasi may certain points na pwede natin Correct. ay kailangan magkakapos. Kasi kung yung mga QSA, yung lamang required, ay panay zero yun. Kasi wala kang, wala kang itinagdag, wala kang increment, wala kang additional sa required. Hindi mo na zero yun. Sa talagang magkakamarka, ay doon sa course at sa end course, napakalaking po. Okay, next. Ay, di discount mo ulit. Namatay yan, tapos na. Yun lang ang sinasabi, kaya sabihin ninyo sa mga teachers, sila'y mag-aral pa rin. Parang pagka nag-compute ng for education, hindi meron sa pag-cost, mabibig kayo 10. Kapag siya ay nakakama, perfect 10 lang yun. Sa case namin na kasi secondary, ay, paano po pag hindi alam mo? Dapat ay Ay, ngayon na mag-anak, pwede na. pwede na. Kasi nakalagay mo na. Alam mo, ngayon, nung report na ng for master kasi ang pinipare ng mga teachers, kaya wala pa. Pero ngayon, ang teachers ay qualified pa lang siya. Pero nakalagay na uniform, wala nakalagay na Kasama na Okay, sorry. Ito yung latest performance. Paano i-compute yung latest performance natin? Ay, di ko nga siya. Ito, 4.52. O kaya divide ko yun, divide by 5. Kasi yun yung maximum. Ay, times 30. Times 30. Lalo ko siya yung mga 6 point gano'n. Okay, divide by isang 5. Constant ang 5. Okay, so ito yan. Yun. O halimbawa, ang lecture Adele ay 4.4. Ang Adele, sabihin mo, 4.4 yung IPC Adele. Divide 5. 4.4 divided by 5 equals 0.88. Tapos, i-multiply mo siya sa 30, ang iyong score ay 26.4. So, doon sa 30 mo sa MST-based performance mo, 26.4. Sinupos ko naman yung kanilang Ay na po. Next. Okay, so ito yung levels of practice. Ano ba ang beginning? Ang beginning ay 2 to 2 to 6, di ba? 2 to 3. 2 to 3. Hindi yung ngayon sa classroom observation natin proficient 3 to 7, highly proficient 4 to 8, at saka po ito ay empty to 3 to 5, distinguished, ayan. So, ibig sabihin yun yung magiging sa level of practice niya. Nag-level yung pinakamatapos. So, nung evaluate kami sa master teacher, yung master teachers ay highly proficient, di ba? Simula 4, 5, 6, 7, 8, di ba? Kami ay hindi nag-seeding. Hindi kami nagsabi na hanggang 6 lang. Meron din kami na ito. Kasi hindi namin eh. So, ibig sabihin, kapag namin sa Pilipino, sa kanyang levels of practice, ay di po pwede siya 6 and sa So, palagi yung sinasabi sa atin,
Kakaliwa ka ba o kakanan? Okay? So, kung master teacher ang pinag-anuhan, 4, 5, 6, 7. So, 6 ang nasa gitna, di ba? So, kung ang pag-lumar ka, nasa 6 ka, okay, kung pwede kang kumaliwa, pwede ka. So, kayo naman, ang inyong lens ay beginning, teacher 1, 2, 3 yan, di ba? So, ang pinakamataas na score ay Siguro hindi ito masyadong inahangan ng mga ito. Gano'n naman tayo, di ba? Ramdam ko. Yung mga lalaki sa likod, tutuwa ng buto. So, highly proficient ay assessment. Assessment of classroom observation indicator. So, ito. Hanapin nyo na lamang sa ating pong PPST. Sa DO 42, Series 2007. Ngayon, mga 1.1.2, yan. Okay na, kung saan yan, yan mga beginning, at saka yung mga proficient na, at saka highly proficient, nasa PPST. Okay, ngayon. Okay, so yan naman ang classroom observable indicators. Okay, habang tumataas din, tingnan nyo sa PPST, tumataas din yung kanyang 11. Next, okay na yun yan. Ayan naman yan lang. So ito yun. Ito yung mag-sisi qualification standards evaluation. Kung qualified ka, no? O, tigil na. Ano? Yes! O, punta din eh. Standards ba mag-submit ng ano? Ihanda ng mga, ano ito yung mga IPCRF. Okay? So, na-meet mo rin siya o met? Ay no, hindi. Kulang ang mga endpoints o kaya invoice. Ay tigil. Yes! Ayan, yes. Ayan. Comparative assessment ka ngayon. So, ng iyong training, ng iyong performance, ng iyong classroom, encore, ng classroom, at saka, ano ba ba, may pagbilang natin. Next. Okay, sorry. Ang nakalagay, yung sinasabi ng sir kanina, halimbawa, bukod doon sa, ano, yung sa points, na kaya mong, ano, yung na kaya mong abot. Halimbawa, ay nakabot ka, nakabot kunwari 50. Kunwari lang, kunwari 50 ang points na dapat mong ma-attain. Ay nakaabot ka, 52 pa. Eh di inirang kayo, ayan, inirang kayo. Ngayon, may budget din, may cut-off daw, yung ano, yung BBS. Yung, ay kasi, baka walang budget, ano, di ba? O, di ang kagandahan dyan, nakalagay dyan, all applicants not accommodated. Yung nakaabot ng points, all applicants not accommodated in the current F1 are given priority in the next F1. Ibig sabihin, sa nakauna yung ano, ay hindi man ako makasama ngayon, sa isang tao, hindi ako matatampunan na magagaling. Kasi, siyempre, meron mga medyo magagaling na magpaparapuli, di ba? O, di ako, isa hindi ka natapunan. Kasi sabi dyan, accommodated in the are given priority in the next F1. Saka uubusin muna kayo. Gawin ko mga magagaling na. Yung previous natin na procedure, nag-a-update ngayon. Ay, hindi ko lang. Update ka, dali pa mag-update. Basta priority ka na. Ay, hindi na parang hindi na ang mahalagay sigurado ako. Pag hindi sila yung mga huli sa akin, ay hindi mapapataas hanggang hindi ako sulat na. Hindi ka nag-update dati eh, di ba? Napapahantahan ka pa. Paano mo sa kupat? Hindi, pag sinabi ang pag sa comparative, eh hindi mo na-meet yung ano, yung required points. Ano kayo na? Di ba hindi na yung natin natin meron ko sa sa school na tayo yung mga tips at may gagawin. Baka sakali may tips. Ay, pero hindi ikaw ang ano, ang priority. Kasi, meron sila, uubusin muna. Kailangan lang mag-update. Ay, saan ka? Hoy! Isa-isa. Sa halimbawa, sa isang taon, nakadagdag ka na ng papel, ay di mag-a-apply ka ulit. Ay di ibig sabihin, ay di ako, di okay ka na. Mas mataas ka pa sa natirang aray, hindi. Ay, pero kung ang posisyon ina-applyan ay mas mataas naman sa dati. Ay, Iba naman yun. Banking yun. Iba banking. Iba po comparative mo yun, di ba? Iba naman. Iba siya. Pwede. Iba po yung kanyang yung sa kanyang comparative assessment.
Kaya nga ngayon, ang kalaban niya mismo ay sarili niya. Okay? Kung halimbawa, hindi siya tinanyuhan, kung hindi siya nakasama ang kanyang papel for the class, sinasabi sa target, tapos nag-call tayo ng additional comparative assessment. Kung sa tingin niya siya ay qualified for T5, o di ko po lang T4 at siya ay pang T5 na. So siya ay ngayon ay doon na sa comparative assessment sa mas mataas na level. Kung siya ay namit niya yung QS. Hindi po po lang muna sa ano, sa T5 ka. Ay, naiwan ko sa Siya ay aiming for a higher position. Diba? Pero Pwede. Kasi kung ang pinagbabasehan naman natin ay halimbawa ay ang silapin natin for class ay teacher 3. Diba? This school year, siya ay qualified for teacher 3. Pero hindi na qualified dahil sa target, hindi na isang papel, o hindi magkakaroon ulit ng comparative assessment. Yung mga levels pa rin ng teacher 3, ibig sabihin, sila yung priority for the following. Okay? Yun ang sinasabi. Tama yun. Pero kung ang teacher 3 na waiting ay nakapag-earn, nakapag-galing sa sarili, at na-qualified from teacher 4, hindi sa comparative assessment i-chip ang teacher 4 bago mag-submit ulit for reclassification ng isang taon pa ulit. Dahil yearly ang comparative assessment. Pero yung level na sinasabi ng ate na hindi nakasama sa target, still, sila priority pa rin para sa susunod. Same position. Na hindi siya qualified for a higher level pa. Nakuha niyo ang boy. Hoy, may sinend ako sa inyong kagabi kasi yung paggawa ng Google sheet. Pakikumpleto na ngayon para masabit ko sa dito. List of aral. Ito po ay junior high school elementary na. Palagay na ako makapag-harvest, makapag-submit at tumawag na si Ma'am Reyna. May link ka pa o may link? Oo nga, para ako na. Sir, kayo na Sige, ano po, bigay na, processing and approval of positions classification. Ayan, endorsement letter, ano naman yung gawin nila.